kung merong nangyari, let's say may nangyari sa ating Vice President, maaaring ito yung simula ng kaguluhan, no? Because of yung salaysay na rin na binanggit niya na kung may mangyari sa kanya, no, meron po siyang mga actions na gagawin against the President, the First Lady, and the Speaker of the House. So, ayaw natin mangyari yun na baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So, we will not allow that. We will not allow that. Kaya poprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. Now, when it comes to our political inclinations, we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas at protektahan natin ang ating bansa. So we cannot just air our grievances just really being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, eh mag-resign na lang tayo, di ba? Hubarin natin yung uniforme natin, and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private, even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin ng maigi sa kanila. Again, malaki po yung respeto ng ating taong bayan sa Armed Forces of the Philippines. They are depending on us to maintain the peace and the security of our country. That has not failed them. That has not failed them. So may tasking kasi tayo, may mission tayo para sa ating bayan. So let that be clear to all of us. Okay ba yun? Yes, sir! Thank you very much. Okay, we have referred the criminal complaint against Vice President Sara Duterte and Colonel Raymond Lachica and several John Does and John Days. So we have referred the case of direct assault, disobedience, and grave coercion. Sir, ano po yung background nung sinampa nating reklamo? So this is in reference to what happened last Saturday at Veterans Memorial Center, Medical Center. Ano ba yung specifics na ginawa sa mga tauhan? Ano ba yung specific ginawa sa mga tauhan? I don't want to explain the specific because it's already referred at the fiscal office. So we'll just wait kung ano man ang kanilang sasabihin dito sa sinampa naming kaso at mga pieces of evidence na naisama namin. Sino po ang tumatay yung complainant dito? Ang complainant po natin si Dr. Villamor. Siya po yung, ano po ginawa sa kanya? Ano po ginawa sa kanya? As to the legalities and specifics of the case, we will just refer it to our lawyers so that they can make a statement as relative to this case. Thank you. Sir, kumusta po kayo? Kumusta kayo? Well, okay naman po ako. Paano ba yung nangyari? Madaling araw? Yung lawyer na lang po namin ang mag-explain as to really what happened attendant to this case. Our first question from Marisol Abdurrahman of GMA7. Yes, GMA7. Magandang hapon kasi I only have one question. Opo. Five follow-up. Kasi tatlo lang daw kanya. Ma'am, have you received already the subpoena from the SCDBN? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault and
violations under violations under the anti-terrorism. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and in-prioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pa yung anti-terror at saka dagdag po na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander and some more John Does and Jane Cruz po. Dahil sa nangyari po ng transfer from PNS to Jane Cruz po. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, masok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amplak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, kapalik pa rin tayo dun. This is clearly oppression and harassment. For remarks that they
Pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros. It's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. Sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Asot, ikaw yung group commander mo, yung security ko kaya nga raw pa-relieve ng AFP para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the House detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 AM ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another